Eto nga pala yung elementary mathematics textbooks na pinahiram sa anak ko ng kanyang teacher. At nakita ko nga ngayong third quarter ay pag-aaralan nila dito yung fraction. Ang ibang mga activity nga pala dito sa textbooks na ito ay sinagutan na ng anak ko gamit ang kanyang lapis. Saka na lang namin buburain ang mga sagot na ito kapag ibabalik niya na ito sa kanyang guro. Ang ginamit nga pala na language dito sa textbooks na ito ay English, samantalang doon sa module nila ang ginagamit na language ay yung Filipino. At dahil may bakanting oras na naman ako, ay gumawa na naman ako ng flashcard ng tungkol sa fraction para hindi siya mahirapan. Ang border design na ginamit ko dito ay nanggaling sa Canva. Kung gusto nyo nga rin pala makakuha ng mga magagandang border design ay pwede kayong gumamit ng Canva. May mga libreng design doon sa Canva na pwede nating gamitin. At mas marami tayong pagpipilian ng mga design na magaganda rin. Ang pagkakagawa ko nga pala ng flashcard na ito ay katulad lang din ng pagkakagawa ko nakaraan. Hinati ko lang din o pinagkasya ko lang din sa 6 na piraso. At ang sukat ng bond paper ay A4. Hindi nga pala back to back ang pagkakaprint ko sa bond paper dahil nagiging bakat yung mga sagot. Ang flashcard nga pala ng ginawa kong ito ay patungkol sa fraction ng 1/2, 1/4, 1/3 at saka ng 1/5 na kung saan ay hanggang 10 lang din ang sagot. Ang goal ko nga pala sa flashcard na ito ay matulungan yung anak ko. Kapag sumasagot siya kasi ng fraction, nakikita ko nagbabakod-bakod pa siya o kaya ginagamit niya yung kanyang mga daliri. At natatagalan siyang sumagot lalo na kung yung numbers ay lumampas na ng 10. Ganito nga pala ang itsura ng kinalabasan ng aking na-print. Maliit lang siya dahil pinagkasya ko nga sa isang bond paper yung 6 na piraso ng flashcard. Pero pwede na rin siyang gamitin lalo na kung dito lang din naman sa bahay. Pagkatapos ko nga pala itong mai-print ay pinahiran ko na yung likod nito ng glue o ng pandikit. Sinigurado ko nga pala na halos pantay ang pagkakadikit nito para hindi ako mahirapan na gupitin. Medyo natagalan nga pala ako sa pagdidikit at saka sa paggugupit nito dahil napakarami niya pala. Umabot nga pala kasi ito ng 40 piraso na flashcard dahil 10 sa 1/2, 10 sa 1/4, 10 sa 1/3 at saka 10 din sa 1/5. Ipapasaulo ko nga pala ito sa kanya para hindi siya mahirapan na magbilang gamit ang kanyang mga daliri o kaya ang kanyang pagbabakod sa mga papel. Siguro baka medyo matatagalan kami sa pagsasaulo nito sa kanya. Dahil gagawin ko lang ang pagpapasaulo sa kanya kapag meron akong bakanting oras. Medyo mahirap kasi talaga magkaroon ng bakanting oras, lalo na kung 8 oras akong nagtatrabaho, tapos yung anak ko ay nag-aaral din siya. Bali yung bakanting oras talaga namin ay yung pag-uwi namin sa hapon. Pero syempre, hindi naman porket bakante ang oras sa pag-uwi sa hapon ay wala nang gagawin. Syempre may mga gawaing bahay pa rin, tapos siya ay naglalaro din. Kaya kung maaga kong natatapos yung mga gawaing bahay, ay saka ko siya pinapabasa o kaya pinapagawa ng mga activity na mga ginawa ko o mga nahanap ko sa internet lang din. At habang ako nga pala ay gumugupit dito, buti na lang ay hindi ito nangungulit or nangingialam itong maliit namin na anak. Sa wakas ay natapos na din akong magdikit at saka maggupit. Pagkatapos nga pala ng aking paggugupit at ng aking pagdidikit, ay inihanda ko na yung aking laminator. Ang laminating film nga pala na ito ay nabili ko lang din online at ito ay 100 peraso at sa halagang 300 pesos lang din. So nakamura ako nun dahil December ata yun, meron silang promo or meron silang sale. Sa mga nagtatanong nga pala tungkol sa laminating film na ito na nabili ko online, ang laminating film na ito ay hindi siya ganun talaga kakapal pero hindi rin naman siya ganun kanipis. Sakto lang yung kanyang kapal at ang kanyang nipis. Tapos yung laminator ko nga palang ito ay nabili ko lang din siya online at sa halaga lang din na 900 pesos. So napakamura lang din. Pwedeng-pwede na siya dito sa bahay. Pagkatapos ko nga palang maggupit ng mga flashcard ay isinukat ko na siya dito sa laminating film. At meron na din ito siyang pala yung laminator ko. May kasama na siyang ruler at meron din siyang kasama ito yung pangputol nga. Yung ginupit ko nga pala na flashcard ay ipinasok ko na dito sa laminating film para sukatin. Tapos saka ko siya puputulin gamit nga pala ito yung pangputol na ito na libre lang din kasama ng aking laminator pala. Madali lang to siyang gamitin kasi ipapantay mo lang yan tapos ay hihilain mo yan yung kulay orange. Tapos medyo diin-diinan mo lang siya para nga siya maputol. Kailangan kapag ginagamit mo ito ay ipantay mo talaga siya kasi nga para pag hinati mo siya ay hindi siya magiging tabingi at saka pag nilaminate mo na siya ay hindi ka mahihirapan na gupitin ulit yung gilid niya.
Kasi ako habang ginagawa ko 'to may mga ilang flashcard ako na tabingi yung pagkakaputol ko kaya ginugunting ko pa siya ulit para maging pantay-pantay siya lahat. Kailangan kapagka ginagawa mo 'to ay hindi pawisin yung iyong kamay o kaya hindi basa yung iyong kamay. Pagkatapos ko nga palang maputol lahat at pagpantay-pantayin ay inihanda ko na rin yung aking laminator. Yung laminator nga pala na ito ay kailangan ay painitin mo siya muna. Kailangan mag-ilaw yan yung, kulay green sa tabi ng red. Hindi niyo nga lang masyadong makita dahil malabo yung aking camera. Eto na kasi talaga yung pinaka the best na liwanag o light ng aking camera. Kaya pagpasensyahan niyo na lang po. At habang inaantay ko nga pala na mag-init itong laminator, ay inihahanda ko na itong aking ilalaminate. Pinapantay-pantay ko siya para pag pinasok ko siya dyan sa laminator ay hindi siya maglalampas yung bond paper sa laminating film. At dahil mainit na yung laminator, nag-kulay green na siya, ayan, pinapasok ko na siya. Tatlong flashcard yung pinagsasabay-sabay kong ipasok kasi pwede naman siya, ganyan siya kasi, yan. At saka para hindi na rin sayang sa oras at saka sa kuryente, kasi pwede mo siyang pagsabay-sabay yung tatlong piraso dyan dahil malilit lang naman itong pagkakagawa ko ng flashcard. Eto nga pala talaga yung kagandahan kapag malit lang yung sukat ng flashcard mo kasi nakakatipid ka talaga sa laminating film. Inabot nga pala ako ng halos 3 oras sa paggawa ng flashcard na ito bago ko siya natapos. Kasi ang una kong ginawa ay nag-download muna ako ng border design tapos ay nag-encode ako sa publisher. Pagkatapos ko mag-encode sa publisher ay saka ko siya pinrint. Tapos syempre pagkatapos kong i-print ay ididikit ko pa yon. Pagkatapos kong idikit ay gugupitin ko siya. Pagkatapos kong ginupit ay ipinasok ko siya sa laminating film at sinukat ko siya. Pagkatapos nun ay pinutol ko naman siya gamit yung pangputol. Pagkatapos saka ko siya dito ipapasok sa laminator. Kaya kailangan talaga kapagka gumagawa ka nito ay meron ka talagang inilaan na oras. Kasi gugugol ka talaga ng sobra sa 1 oras. Medyo matagal talaga siya. Pero siyempre, sulit naman talaga yung iginugol kong oras dito dahil para naman ito sa aking anak. Gagamitin niya ito at magagamit niya talaga ito sa school. Pero siyempre, hindi ko naman ito ipapadala sa kanya sa school. Yung mga flashcard na ito ay para lang talaga siya dito sa bahay. Dito kami mag-aaral. Sa pag-laminate ko nga pala ng flashcard na ito ay 2 beses ko siyang ipinapasok sa laminator. At para hindi ako malito, ang ginagawa ko ay ang unang pasok ay yung tanong tapos yung pangalawang pasok ay yung sagot. At habang ako nga ay naglalaminate ng flashcard na ito ay nandito na yung anak ko at nag-aantay siya at nagtatanong siya kung ano yung aking nilalaminate. At dahil tapos ko na nga palang i-laminate lahat ng flashcard ay inipon ko na ito at pinagsama-sama. Katulad nga ng sinabi ko kanina dahil may mga flashcard na hindi pantay ang pagkakaputol ko sa mga gilid ay kailangan ko pa ito siyang guntingin. Sinusukat ko siya ulit tapos ginugunting ko para pare-pareho ang mga sukat nito. Inabutan na nga pala yata ako ng gabi sa paggawa ng flashcard na ito. Pagkatapos ko nga palang pagpantay-pantayin ang mga gilid nito at guntingin, ay ito naman yung aking ginawa na kung saan yung kada sulok ay kini-clip ko nito para hindi siya patusok o masakit kapagka hinahawakan, pa-curve na siya. So, yung itong pa-curve na 'to, yung pang-clip na 'yan ay kasama din 'yan sa pagbili ko ng laminator, libre lang din 'yan. Pagkatapos ko nga palang pagpantay-pantayin at saka i-clip yung kada dulo o bawat sulok ng flashcard na ito, ay akin na itong ulit itinipon-tipon. At habang pinuputol ko nga pala yung mga kanto ng mga flashcard na ito, ay napag-isip-isip ko na marami pa siguro akong puwedeng gawin na mga flashcard na maaaring makatulong sa anak ko sa kanyang pag-aaral. Kaya abangan niyo na lang po kung ano ang susunod na flashcard na aking gagawin na gagamitin ko sa anak ko sa kanyang pag-aaral. At hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat po ulit sa inyong panonood.